GSIS, SSS retirees, mga pensioners po natin na umabot ng 60 years of age or 65 years old na nag-retire, okay, magiging ano na po sila, magiging lifetime members na po. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Lahat po ba ay PhilHealth members na? Ito ay libre na binibigay sa lahat ng Filipinos at malaking tulong ito sa lahat para sa ating kalusugan. Ano ba ang PhilHealth program para sa mga senior citizen? Meron ba? Automatic ba nakasali na agad o dapat mag-apply? Para sa mga kasagutan, panoorin natin ang PhilHealth video clip tungkol sa topic na ito. Panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Sino-sino naman ang indirect contributors? Ang lahat ng hindi kabilang sa direct contributors ay mapapabilang sa mga indirect contributors. Ang pamahalaan ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contribution. Sila naman ay ang mga sumusunod. Mga kabilang sa listahan ng DSWD, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or Modified Conditional Cash Transfer o 4Ps o MCCT beneficiaries. Senior citizens alinsunod sa RA 10645. Persons with disabilities alinsunod sa RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons as amended. Lahat ng Filipino na may edad 21 pataas na walang kakayahang magbayad ng kontribusyon. Sangguniang kabataan officials alinsunod sa RA 10742. Mga nairehistro sa Point of Service o POS, mga dating sponsored members ng mga lokal na pamahalaan, at lahat ng wala pa sa database ng PhilHealth na walang kakayahang magbayad ng premium. Makakagamit ba kaagad ng benepisyo o immediate eligibility kahit hindi nakapagbayad o may kulang sa kontribusyon? Tinitiyak ng Universal Healthcare Law na lahat ng Filipino ay agarang makakagamit ng mga benepisyo pangkalusugan o may immediate eligibility to healthcare benefits at ang kakulangan ng kontribusyon ay hindi dapat maging hadlang dito. Subalit, tandaan, ang kakulangan sa kontribusyon ng miyembro ay dapat pa ring bayaran na may interes o compounded monthly dahil ito ay ating responsibilidad bilang PhilHealth member. Kinakailangan pa bang magparehistro bilang miyembro ng PhilHealth upang magamit ang benepisyo? Ang mga kasalukuyang nakarehistrong miyembro ay hindi na kailangan magparehistro muli. Mag-update na lamang ng record sa alinmang PhilHealth office kung kinakailangan. Samantala, pinapayuhan ang mga hindi pa rehistrado na magparehistro upang mabigyan ng sariling PhilHealth Identification Number. Dahil otomatiko na ang membership ng lahat ng Filipino sa PhilHealth, pwede bang hindi na magbayad ng kontribusyon? Kailangan ng kontribusyon ng lahat ng miyembro para mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program. Ito ay responsibilidad ng lahat upang lalo pang mapagbuti at mapalawak ang mga benepisyo. Kinakailangan pa ba ng dokumento para makagamit ang benepisyo? Hindi na kailangan ng anumang dokumento. Isinasaad din sa batas na hindi na kinakailangan ipakita ang PhilHealth ID upang magamit ang mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth. Ngunit kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan. Maliban sa principal member, sino-sino pa ang maaaring makinabang sa programa ng PhilHealth? Otomatikong covered ng PhilHealth ang lahat ng mga qualified dependents ng isang aktibong miyembro. Makikinabang din ang mga dependents tulad ng mga sumusunod. Legal na asawa na hindi miyembro, mga anak na hindi pa kasal at walang trabaho na 20 taon pababa, kabilang ang legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted at stepchildren, foster children alinsunod sa RA 10165, mga magulang na 60 taong gulang pataas na hindi miyembro. Hangarin ng Universal Healthcare na magbigay ng nararapat na benepisyo pangkalusugan upang maging malusog ang bawat Filipino. Magtulungan at magdamayan tayo para sa kalusugan ng lahat. Meron din tayong tinatawag na senior citizens, okay? So, dahil sa Republic Act 10645, okay, mandatory na po ang membership coverage po
ng ating mga senior citizens. Okay? Mangyari lamang po na makipag-ugnayan po kayo sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs upang sa ganun ay ma-facilitate po ang inyong registration po sa PhilHealth dahil kinakailangan mag-fill out po ng PhilHealth member registration form at of course, paki-attach na lang po ang kaukulang ID which is the Senior Citizens ID. Upang sa ganun ay mai-register na po tayo under the Senior Citizens category po ng membership sa PhilHealth. Ang mga senior citizens, okay, yung mga umabot na sa 60 years of age ng mga Filipinos po ay talaga namang compulsory na po ang kanilang membership coverage under PhilHealth by virtue of Republic Act 10645. Okay, kung 60 years of age na po yung ating mga magulang, mangyari lamang po na i-register na po natin sila, mag-register na po sa pinakamalapit na local health insurance office sa inyong lugar. Okay, ito po, importante po nating i-share po sa inyo, di kayo disseminate. Of course, inform po namin kayo na ang most requested form po ng PhilHealth ay ang PhilHealth Member Registration Form. Yan po ang laging fill upan po ng ating mga magre-register as members, no? At kung mag-update sila ng record, kinakailangan po nilang fill upan yung tinatawag nating PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Actually, this is a downloadable form po. Maari po ninyong i-download po to sa ating website which is www.philhealth.gov.ph. Okay, pag na-fill-upan na po natin, paki-attach na lang po ang mga kaukulang dokumento na kinakailangang ipakita sa aming tanggapan upang sa ganun ay maproseso na po ang inyong ID and of course ang inyong PhilHealth member data record. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!